Battle of Lepanto. Kung akala mo mga espada, kanyon at bala ang nagpanalo sa kanila, hindi. Ang sandata na nagligtas sa buong Kristiyanong daigdig ay ito, isang rosaryo. Taong 1571 ang mundo ay nasa bingit ng pagkupkob ng mga mananakop. Sa dagat ng Lepanto, dalawang malalaking hukbo ang nagpanggaan. Ang mga Kristiyano, kaunti lang. Ang mga kalaban, mas marami, mas malakas, at mas handa. Ika-7 ng Oktubre 1571, sa malawak na karagatan ng Lepanto, isang alyansa ng mga bansang Kristiyano ang humarap sa pinakamakapangyarihang puwersa noon, ang Imperyong Ottoman. Sabi ng manunulat na si Miguel de Cervantes na mismong lumaban doon, ito raw ang pinakamagandang gawa ng araw sa loob ng daang siglo. At tama siya, dahil ang labanan sa Lepanto ay hindi lang labanan ng mga barko. Ito ay labanan ng pananampalataya laban sa takot. Noong panahong iyon, nasa tugatog ng kapangyarihan ng mga Turkong Ottoman. Sila ang pinakamalaking Muslim Empire sa mundo. Nasakop nila ang Constantinople noong 1453 at sinakop ang malaking bahagi ng Serbia, Greece, Bulgaria at Hungaria. At ngayon, ang Italia, ang tahanan ng Santo Papa, ay nasa bingit ng pagsakop. Sa Roma, nangamba si Pope Pius V na baka balang araw magmarcha ang mga hukbong Ottoman sa mismong mga lansangan ng Vatican. Noong 1570, sinalakay ng mga Ottoman ang isla ng Cyprus. Libo-libong Kristiyano ang pinatay. At sa mga mata ng simbahan, malinaw ang banta. Kung hindi kikilos, tuluyan nang mapupunta sa mga Muslim ang dagat Mediteraneo. Kaya tinawag ni Pope Pius V ang mga pinuno ng Kristiyanong bansa. Isang panawagan ng pagkakaisa. Binuo niya ang Holy League, isang perpetual alliance ng mga bansang Katoliko, Espanya, Venice, at ang Papal State. Ang layunin, ipagtanggol ang pananampalataya at pinamunuan ito ng isang binata na may matatag na loob, Don John of Austria, anak ng dating Emperador Charles V. Noong ika-16 ng Setyembre 1571, umalis ang kanilang armada mula sa Messina, Italy. Meron silang mahigit 200 galeya at 6 na galleases. Ito ay malalaking barkong pagdigma. Sa kabilang panig, may 275 barko ang mga Ottoman. Walang saysayang tapang at armas kung sa bilang pa lang, talo ka na. Pagsikat ng araw, ika-7 ng Oktubre 1571, humiling si Don John ng Austria na magdaos ng misa sa lahat ng barko. Ngunit, habang ang mga sundalo ay naghahanda sa digmaan, sa abot tanaw, unti-unting lumitaw ang mga barkong Turko, nakaayos ng hugis kalahating buwan. Samantala, ang mga Kristiyano ay nakaayos sa pormasyong krus, isang tahimik ngunit makapangyarihang simbolo. Ang kalahating buwan laban sa krus. At nang magtagpo ang dalawang hukbo, dumagundong ang dagat. Nagbanggaan ng mga barko, ang mga sundalo, nagdasal habang lumalaban. Sa gitna ng digmaan, nagkaharap ang 2 punong barko, ang Larial ni Don John at ang Sultana ni Ali Pasha, ang admiral ng Ottoman. Si Pope Pius V, imbis na magpadala ng sandata, nag-utos siyang magdasal. Binuksan ang lahat ng simbahan, araw at gabi, sabay-sabay nagdarasal ang mga tao. Hindi sila sumigaw ng galit, kundi ng Ave Maria. At habang bawat butil ng rosaryo ay umiikot sa kanilang mga kamay, tila umikot din ang tadhana ng digmaan. 2 oras ng impyerno sa dagat. 2 beses umatras ang mga Kristiyano. Pero hindi sumuko si Don John.
Sa ikatlong pagsugod, siya mismo ang nanguna. At doon natamaan sa noo si Ali Pasha. Bagsak. Patay. At habang bumabagsak ang watawat ng Ottoman, ang mga aliping Kristiyano sa loob ng mga barko ay pumutol ng kanilang mga tanikala. Sila'y lumaban at sa unang pagkakataon, sila'y malaya. Sa loob lamang ng ilang oras, ang buong hukbong pandagat ng Ottoman, mahigit 230 barko, ay nawasak at nabihag. Ang mga Kristiyano, 15 barko lang ang nawala. Isa sa mga sugatan si Miguel de Cervantes, ang may akda ng Don Quixote. Naputol ang kanyang kaliwang kamay, ngunit sinabi niya, "Bagamat pangit tignan, hinahawakan ko itong paibig-ibig dahil natanggap ko ito sa pinakamaringal na okasyon ng ating panahon." At habang nagaganap ang labanan sa dagat, malayo sa Roma, si Pope Pius V ay nagdarasal sa kanyang kapilya. Bigla siyang tumigil, tumingin sa langit at sinabi, "Tumigil kayo sa inyong ginagawa, sapagkat ang ating hukbo ay nagtagumpay." Walang mensahero, walang liham, walang telepono, ngunit sa hindi maipaliwanag na paraan, nalaman ng Santo Papa ang tagumpay sa mismong sandaling iyon. Ipinagbuni ang balita sa buong Europa, ipinagdiwang ng simbahan ng tagumpay, hindi bilang panalo ng armas, kundi bilang tagumpay ng panalangin. Lahat ay naniniwala, ang panalo ay dahil sa panalangin ng rosaryo at sa pamamagitan ng mahal na Birheng Maria. Itinalaga ni Pope Pius V ang October 7 bilang Feast of Our Lady of Victory. Nakalaunan ay tinawag nating Feast of Our Lady of the Holy Rosary. Pinatunayan ng Lepanto na ang pananampalatayang Kristiyano ay hindi kailanman madadaig ng karahasan. Na ang dasal ng isang ina, ang Birheng Maria, ay kayang baguhin ang takbo ng kasaysayan. Kaya ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng mahal na Birhen ng Santo Rosario, hindi lang bilang alaala ng digmaan, kundi bilang paalaala na sa bawat laban may panalo kung kasama mo ang Diyos. At minsan, ang pinakamalalakas na laban ay hindi sa labas, kundi sa loob. Ang mga lepanto ng ating puso. Mga laban sa tukso, takot at pagduruda. Kaya kapag pakiramdam mo'y talo ka na, kapag parang hindi mo na kaya, hawakan mo lang to. Dahil palagi ang panalangin ang sandata na mas matalim pa sa espada. Ako si Ivan, at ngayong kapistahan ng mahal na Birhen ng Santo Rosario ating tandaan, hindi natin kailangang lumaban mag-isa. Kasama natin si Kristo at ang kanyang ina, ang ina ng tagumpay.